Nandoon may bago siyang post 4 days ago. At sa mga fans po niya, kaya sa mga nandito ngayon na fans ni Maria Lassen, no! Kung hindi po kayo makauyon sa akin, syempre bakit naman ako mag-follow sa iyo, Johannes? Sino ka ba? So ito na pala yung ilang mga laruan guys na nakuha natin sa pamamasura natin dito sa Amerika. Dadalhin natin ito sa ating mga pamangkin kasi for sure matutuwa din sila. Yung iba pala nito guys, papabalik-bayan na lang natin kasi sobrang dami nila, isang buong box. So ipapabalik-bayan lang natin yun kasi hindi na worth it guys. Mapupuno guys yung 4 na maleta natin. Ayan, so itong mga para sa pamangkin ko, ito na lang po yung dadalhin ko for now. Ayan. So, yung mga nakakuha ng mga ibang laruan, guys, antay-antay lang kayo, guys, ha? Yung mga lotion pala, ayan, pagdating natin doon, ipapaship na natin kaagad sa inyo. I think may 6 ako na nabigyan, no? 5 or 6. Ayan. So, konti lang naman itong laruan na kinuha ko para sa aking mga pamangkin. Ayan, 2 lang naman kasi sila na lalaki. 3 pala. 3 silang lalaki, guys. 3 ba or 4? Alam, hindi ko na alam yung pamangkin ko. Naningog na. Ayan. Ayan. Matutuwa. Alam nyo guys, maraming pinagtatawanan nila ako. Bakit daw hindi na lang daw ako bumili ng bago para sa aking mga pamangkin. Kung makita naman daw ako. Alam nyo guys, simple lang ang sagot ko dyan. Kung may mga libre naman, kung may mga, diba? Nakikita tayo guys na okay pa naman, gumagana pa naman. Yung iba dito, kailangan lang ng battery, bibilhan mo lang ng battery. Ayan, wala ka namang makikita problema dyan. O, battery lang siguro ang kailangan dito. Ayan, tumitingog-tingog pa nga yung iba eh. Ayan o. So, pwede na ito. Alam nyo, minsan kailangan natin magtipid eh. Kasi yung bagay na ibibili pa natin ito ng bago, ibibigay na lang natin sa kanila ng cash. Mas gusto pa nila yun. O, diba? O. Tapos meron na rin kaming mga family dito na mga gamit sa kusina. Kulang pa nga itong mga seasoning dito eh. May mga mayonnaise tayo dito. May mga avocado oil tayo dito. Mga chulula at kung iba pang seasonings. Mga gamit namin, personal care namin like shampoo, body wash. Ayan, mga vitamin supplements. Nagdadala na din kami guys kasi, ayun, mga toothpaste. Kulang pa, sa shopping pa kami ng mga seasonings. At magsa-shopping pa kami guys, abangan ninyo mamaya. Bibili tayo ng mga kape para sa papa ko, sa mga kapatid ko, mga pinsan ko. Bilhan natin, titignan ko pa kung ano yung mga pinapabili nila sa amin. Tapos, ano pa ba? Yun nga, kape, coffee mate, Nutella, kasi mahilig yan sila sa mga palapalaman. What else ba ang bibilhin natin para sa kanila? Chocolates, ayan, sa mga bata. So, like I said, yung iba naman, binababalik-bayan ko na eh. Kaya yung mga dadalhin ko lang ngayon guys, is yung mga 1, 2 piraso ng kape. Ganyan-ganyan lang guys. Kasi, syempre, baka mapuno yung maleta natin ng mga bagay-bagay na pwede naman natin bilhin ngayong iba doon sa Pilipinas. Eh, bakit nga ba? May mga kape din naman dyan, may mga coffee mate din naman dyan, di ba? Pero iba talaga siguro ang lasa pag stateside. Hi guys, update lang tayo. Puntahan natin si Jan sa labas. Maglalagay lang si Jan ng mga shutters dito sa ating bintana kasi natin alam, di ba? Kung magkakaroon tayo ng hurricane while we are in the Philippines. At saka tignan ninyo guys, marami tayong mga star fruits dito. Siguro pagbalik natin, hinog na itong mga ito. One's ready. Asan? Ay, oo nga, ayun Ayan, ang dami hala. Umahalik na naman sila sa lupa. Loaded na naman sila. Siguro pagbalik natin, marami na yan. Ma-harvest na natin yan. Ayan, maglalagay lang. Tatapusin lang ni Jan ito. Paglalagay. Bring some in the luggage. Ay, oo nga, no? Para magtanim tayo. Wala kasing kaming ganyan sa Pinas eh. Hi guys! Good afternoon! Ayan, nandito na naman tayo sa kusina ni Johannes and Jan. And for today's vlog, nag-crave kasi ako ng pasta. Sabi ko, gusto kong mag-pesto pa. Di ba nag-pesto pasta ako na nakaraan? Naging paborito. Ganyan talaga ako guys. Kapag may isang bagay ako na paborito, inaaraw-araw ko. Pero sabi ni Jan, naubusan na tayo ng pesto. Wala na kasing basil. Naupaw na yung ating garden kasi palagi kaming nagpe-pesto ba. Gumagawa ng pesto sauce dyan. Ngayon, ubos na yung pesto sauce. Sabi ni Jan, nanghiling siya dito sa atin. Alam niyo yun, nanghiling? Naghanap siya dito sa ating refrigerator. Ganyan talaga pag chef. Talagang gagawa yan ng paraan na makagawa ng isang sauce. Gamit ang mga kung ano-anong mga gulay dyan sa refrigerator. Ngayon, may nakita po siya guys. Ito, ang ating spinach and arugula. Ayan, arugula and mixed arugula and spinach. Yan po ang gagamitin niya para sa paggawa ng pesto sauce instead of basil. So,
So, ito na po yung first step niya kanina. Nag-grind na po ni John ang pine nuts at saka garlic. Ayan, okay na siya. Nagpapakulo lang din si John ngayon ng water. Head start. Kasi iba-blanch niya daw itong ating gulay. You don't have to do this, but it makes the vegetables, whether it's basil, arugula, whatever, very bright green and keeps its color. Ah, okay. I'll show you what I'm So gonna do. may mga dahilan pala ang lahat. Hindi basta-basta ginagawa lang dahil gusto lang i-blanch or what. May rason kung bakit ginagawa ang mga bagay-bagay. Uy, nanguha pala ako kanina ng star fruit sa labas. Hindi ko lang ipapakita ko sa inyo mamaya ha. Sobrang dami na naman ng mga star fruits natin. So, nagkain ako at gituslo ko ito sa asin, guys. Ayan, mamaya ko na ito tatapusin. Mag-tour tayo mamaya real quick ha. Pag nalagay na ni Jan ito. Dear, nagbukal na siya, dear. Boiling na. Oh, I got more boiling. Okay. So, ayan, excited na ako and hopefully kayo din excited na ka. Gawin nyo rin to sa bahay. What are the other ingredients for this, darling? Aside from the garlic, pine nuts, olive oil. That's it? Olive oil. Maybe I can put a little bit of lemon juice. A little bit of lemon juice. You want me to, the lemon We'll juice? see when. Ah, okay. Not sure yet. So, ito na. Para at least kahit papano, di ba, may something sa pasta natin na nutritious. Healthylicious, juicelicious, nutritious. O di ba kasi pasta itself is already carbohydrate eh. Ito na, dear, I'm gonna get this one, dear. This is already good na. Okay. Okay. Kakain din kasi si Jan. Ayan. So, lagay ng salt. Baking powder, baking soda. Baking soda. Maybe a teaspoon. Aha. Let me get it to come back to a boil. Ala, excited na ako sa kalalabasan nito, guys. Ah! Kapag may chef talaga sa bahay, guys, no? Gagawa talaga, mapamaraan, madiskarte ba? So, walang basil, arugula, spinach. Kahit ano naman sigurong gulay, pwede naman gawing pesto. What other vegetable you think can we make pesto? I can't finish this. If I cook them, that's better. Ah, okay. I'm gonna preserve them. Right here. Gonna make a big mess. What other gulay do you think for the pesto? Aside from basil, spinach, arugula. That's it. Ay, yun lang pala. I got my ice bath over here. Mm-hmm. So I'm just gonna go into the ice bath. Ice bath. Oh, ice bath din pala siya. To make it more green. To make Stop the cooking. To stop the cooking. Okay. So yan, pugaan. And then, to the processor. Parmesan cheese. Parmesan cheese. Measure carefully. Tansya-tansya lang yan si Jan, guys. And then olive oil. Measure carefully. Tansya-tansya lang. Kayo na bahala. Kayo na bahala, guys. Kayo din ang kawawa. Kayo na ang bahala. Diba? Tansya-tansya. And then salt. Good. I think I'm gonna add. It needs to be a little bit more. Uy, sige, hurot na ganyan. It's spicy. Spicy? Because of the? Arugula. Oh, spicy rin ang arugula. Okay, let's do a little lemon. Little? Okay, little lang daw. Ay, naalala ba ko yan, no? Kuha tag lemon dere, guys. Ah, dara. Like a quarter, you said? Yeah. Buti may mga lemon pa tayo mga natira. Palagi kasi ako nagle-lemon sa water ko. So, mabilis lang maubos yung lemon namin. Para parang ano na lagi itong limunan ni dear. Quarter lang daw, guys. So, pugaan natin. Right in. Magluluto pa kasi si Jan ng pasta. So, labas muna tayo. Ikutin muna natin yung mga prutas sa labas. Papakita ko sa inyo, guys. Ang dami na namang prutas ng star fruits. Uwi kami ng Pilipinas. So, feeling ko pagbalik namin, guys, is ano na ito. Ma-harvest na natin ito. Ay, wait lang. Isarado ko muna. Sarado ko muna itong pintuan natin. Baka may papasok. Ayan, so nandito tayo ngayon sa garden natin at tignan ninyo, guys, oh, mula doon sa taas hanggang dito sa baba,
Oh, sobrang dami. Hindi ka na mahihirapan sa pag-harvest nito guys kasi as you can see, nandito lang. Oh, nandito parang hahalik na nga sila sa lupa eh. Ganyan mga star fruits. Oh, minsan prutas, madalas mga kaibigan natin. O di ba guys? Sobrang dami talaga. Alam mo last year, ayan oh, hindi niyo masyadong makita guys kasi green din yung dahon. Ayan oh, ganyan po sila kadami. Sobrang dami kasi talaga. Oh, punong-puno yan guys. Hindi nyo lang masyadong makita kasi nga green yung dahon, green pa yung mga ano. Pero yung iba parang malapit na siyang mahinog. Ayan oh. Ayan, umahalik na nga sa lupa oh. Umahalik na sa lupa. Alam mo may mga kaibigan kami dito guys kapag dumadaan dito. Iba-ibang lahi. Kapag dumadaan dito binibigyan namin. Ayan, maraming mga buko. Ayan. Oh, sobrang dami talaga. May mga avocado din kami dito. Papakita ko sa inyo ha. Ayan, oh. Nag-tour na tayo dito sa hacienda namin dito sa Amerika. Ayan, may mga avocado na naman dito na patubo. Oh, ay, may avocado din pala dito guys. Oh, malaking klase na avocado ito. Tignan nyo ang malaking klase ng avocado na yan. Oh, ayan, oh, sobrang laki ng avocado na yan guys. Oh, hindi nyo ata makita kasi sobrang ano niya, nasa taas siya pero sobrang laki niya talaga guys. Ganyan si Jan kasi guys is mahilig madiskarte talaga siya. Nung naging kami ni Jan 6 years ago, tinanong niya yung friend na Pinay kung ano yung mga paborito kong kinakain. Ayun, mga sabi ng kaibigan kong Pinay na malunggay, papaya. Kaya nagtanim si Jan. Oh, maraming papaya. Ayan, maraming papaya. Hindi ko alam kung pang ilang papaya na ito guys. Tapos ayan, avocado. Oh, tignan ninyo. Oh, ang lalaki ng mga avocado guys. Ito, mas gusto ko pa rin yung normal na avocado, yung maliliit. Ito kasing malalaki, parang hindi siya ganun ka. Pero kung lagyan mo yan ng asukal at lagyan mo yan ng gatas, masarap pa rin naman siya guys. Oo, natatawa nga si Jan sa akin guys kasi si Jan kasi kapag ka nagluluto siya guys ng gumagawa siya ng avocado guys, nilalagay niya sa salad. Sabi ko, hey, nilalagay sa salad ng avocado, isa Pilipinas, nilalagay namin niya nilalagyan namin niya ng ng asukal at saka gatas, 'di ba? Ganyan sa atin. Ayan. Ito siya, figs daw ito eh. Ayan oh, figs daw ito pero hindi ko alam kung anong klaseng prutas itong figs na yan guys. Comment nga kayo kung alam niyo yan. Hala, namatay yung ating kamatis. Oh. Ayan, ito yung mini garden natin pero wala na tayo guys kasi naupaw yung mga garden natin. Ang bilis lang nung beans natin at saka cucumber, mabilis lang. Itong ano naman natin, itong ating malunggay, sobrang taas na. Palagi namin pinupruning yan guys, yung malunggay namin. O di ba? Ayan yung aming alaga oh. Mahilig talaga diyan sa garden namin. Mahilig siya tumambay sa garden namin. May bago na naman kaming alaga. Ayan guys. Ayan. Oh, idlas pa siya karon guys. Ayan, so anong gagawin mo there? What are you doing there? Steak. Mag-steak ka for dinner? Okay. Ako, unsa akong partner sa sa pasta. Pasta only, no? Ay, luto na pala yung pasta. Oh! Nandun kasi ako sa kwarto guys. Nag-edit kasi ako. Ayan si Jan. Ang bilis na ni Jan nakaluto. Napaka-quickie mo talaga, dear. Quickie talaga ito si Jan. Ayan oh. Pasta. Napakabilis. Hala! Uy, ito na siya guys. Wow! Arugula and spinach pesto. With pine nuts. Oh, pine nuts. Wala ka guys, grabe. Mukhang delicious, darling. Looks pretty. Hala, what's the taste? I can't wait. For sure, napakasarap nito guys. Ay, ito na. Hindi ko na na-videohan si Jan na gumagawa kanina kasi nasa kwarto ako, bisibisihan ang lola nyo. Ayan. So, dyan na lang kayo. Suwa ng tapo. Your steak is ready also, darling? Your steak is ready also? Oh, Jan put more, ha? OMG. That's really good. Hindi na ako makapaghintay pa, guys. Hindi na ako makapaghintay pa. Talagang itatry natin to. Hala guys, grabe, tignan ninyo. Sobrang sarap niya talaga guys. Gawin nyo to, promise. Hindi kayo magsisisi guys. Arugula and spinach. Uy, lalo na sa mga bata ninyo na pihikan, kumain ng gulay. For sure, magugustuhan nila ito.
Mmm. Mmm. So you're not gonna have this? That's a lot? I guess I changed my mind. Huh? Sabi niya kasi magpa-french fries daw siya. Eh sabi ko sobrang dami nito. Hindi ko naman ito mauubos. Eto na po, spaghetti na niluto ni Jana. Napakasarap. Ayan, so nag-take a break muna ako sa pag-dinner ko guys kasi mas masarap pala ito pag may kasamang chicken wings. So, may leftover pa naman tayo last night. Ayan, ininit ko muna, microwave ko muna. And then, i-air fry ko siya saglit para magkaroon siya ng a little crispy. Para parang fresh pa din siya. Ayan, so sobrang sarap talaga guys. Tignan ninyo, oh. It's very delicious. It's very nutritious talaga. Ayan, as you can see, oh, nagmantika. It's good oil naman, kaya it's okay. Olive oil naman yan siya, guys. So, at least, di ba, may carbs man tayo, nabawi naman ng kahit papaano dahil doon sa mga tomato, arugula, at saka spinach. Ayan, okay na. Di ba? At least, di ba, guys? Ayan, tapos, air fry lang natin siya. Para magkaroon ng a little crisp. 1, 2, siguro 4. 3, 4. Ayan. O, diba? Cleaning the refrigerator na din tayo, guys, kasi ilang days na lang uwi na tayo. 6 days to go there or 7 days? 7 tayo aalis. No, wala ngayon. 6 days to go. I think. Nakapag-book na rin tayo ng hotel sa Davao at saka sa Manila. Magstay tayo ng isang araw. Isang araw din sa Davao. Kasi may mga aasikasuhin din kasi ako sa Davao. At aasikasuhin ako sa Manila. And then pupuntahan natin yung mga property natin doon. So excited na ako guys. Ay, grabe! It's been, kaya ba ako huling umuwi? October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. 9 months din pala. Bilis ng araw, no? 9 months. So parang halos 1 year bago ako nakauwi doon sa Pilipinas. Ganon talaga guys kapag hindi mo iniisip yung araw, mabilis lang talaga siya. Pero pag hinihintay mo, matagal. Ayan, siguro ilang minutes pa yun. Wala na tuloy yung appetite ko. Maglagay muna ako ng lemon water. Ayan. Si Jan, malapit na matapos. Oh, tapos ka na, dear. Hi guys, good morning! Today is special day because gagawa si Jan ng paborito nating mga Pinoy. Chicken. Chicken adobo, dear? Chicken adobo. Right. Ayan. So, mag-prep lang tayo ng mga ingredients natin dito. Sino ba sa inyo ang naglalagay ng sugar sa adobo? Actually, recipe came from what, dear? Me? Pinterest? Sa Pinterest, tinignan ni Jan ang recipe. Actually, marunong naman din ako magluto ng adobo, pero simple adobo lang yung suka, toyo lang. The sugar is optional. Kasi pag sinasabi natin sa mga ibang sa Pilipinas, 'di ba? Cebuano ba or Ilonggo, pag nilagyan natin ng magiging humba na, 'di ba? Panghumba ito, 'di ba? Pero actually, guys, ito palagi kasi nagtitingin si Jan sa Pinterest. Maraming nagre-request sa akin na maglalagay tayo ng ingredients. As much as I want to put ingredients, medyo mahasela na kasi ako minsan mag-edit, guys. So, minsan hindi ko na nalalagyan ng ingredients. But ito na lang, sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung mga ilalagay na dyan para sa ating chicken adobo. First, mayroon dyang sibuyas. We use white onion. Ayan. Usually sa atin sa mga Pilipino, di ba, we use the red onion. Kasi yun lang naman yung parang available sa atin. Madalas. Pero ito kasi is, ano to, dear? Sweet onion. These are expensive. Yeah, sweet onion. Oh, expensive ang sweet onion than the red onion here in the US also. No, I mean in the province. Oo, guys. At saka, parang hindi naman natin masyadong... It's a little heart. Wow! I love you. I love you too. Ayan, tsaka parang hindi natin masyadong ginagamit. Ito hindi ko lang alam sa ibang mga lahi sa atin ibang lahi talaga. Sa ibang probinsya, ayan, hindi ko alam kung gumagamit ba kayo ng white onion madalas. Kasi sa amin talaga red talaga. Tapos yung mga maliliit na red. Kaya alam nyo, minsan kapag namamasura kami ni Jan, nakakakita ako ng maraming sibuyas. Naalala ko na, ang mahal nito sa Pilipinas. Ayan, so,
Ang dami ko nang sinabi, hindi pa tapos si Jan sa paghiwa. Akala ko mabilis si Jan sa paghiwa. Mas mabilis pala magratatat ang aking bakbak. Ayan. So, ito na guys. May bawang din tayo dito. Ayan, of course. Ang mga main ingredients natin dyan ay ang vinegar at saka ang ating soy sauce. Oh, do you need this one? For later? For later. To thicken. To thicken the sauce. No. That's Ano man? for my pizza. Magpizza dahil ka. Sus, ginoo ko, di ba? Ano ba talaga, Johannes? Marunong ka ba talaga mag-adobo o hindi? Bakit mo lalagyan ng flour? Pero minsan, you put flour in that, right? To thicken? No, this Or no? thickens itself. Thickens itself. Because of the collagen. I don't know. Chicken. Asa naman ang chicken, While darling? you're there, you can grab the chicken broth. Yeah. Mag-chicken broth tayo. Okay. Okay, yan pala ang technique guys para mas sumarap ang inyong adobo. Instead of water ang ilalagay ninyo, chicken broth. Asa ang chicken dear? Where's the chicken? Right there, in front of you. In front of Find me? your leg. Ow! This one? That's it. You're gonna make the chicken wing. The thigh. A tie. Thigh. Ayan. Thigh part ang gagawin ni Jan guys. How many is this one? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piraso. $6.17 or $6.76. Okay, Google. $6.76 to Philippine peso. Tingnan natin kung magkano ang conversion. I don't understand, but I found something else. Do you want to know how much is one Robux in the Philippines? No. Hala, hindi na. Bungol man sa Google. Okay, Google. Okay, Google. Okay, Google. Hala, hindi siya nakikinig sa akin. That's me. How can I help? How much is $6.76 to Philippine peso? Kailangan mo talaga ulitin. $6.76 is approximately 380 Philippine pesos and 74 cents. 380? Did you say He 380? said 380. 380. So, 380 pesos, guys. Pero sobrang laki na nito. Ilan ang lulutuin mo, dear? 4? 4. Okay, 4 ang lulutuin ni Jan, guys. Malaki na ito actually. Oo. Ewan ko, comment na kayo kung ganito kalalaki. Lalaki talaga guys ang mga lusok. Lusok talaga. Ang lalaki ng mga hiwa, guys. Ayan, 4 pieces lang daw ang lulutuin ni Jan. Ayan. Minsan kasi hindi na hinuhugasan ni Jan ang chicken kasi sabi niya malinis na daw yung mga chicken dito. Hindi daw nadapuan ng mga langaw. Pero alam nyo guys, kahit ako, kahit na sabihin pa nila na malinis na yan, hinuhugasan ko pa rin kasi hindi natin alam Hindi natin alam ang mga kagaw nga makuha nato sa paglinis sa atong chicken. Tapos ipapat dry lang natin ito. Ayan. Hugasan natin mabuti. Ayan, so excited ako. Nakapagsaing na pala ako. Kasi naubos ko na yung bahaw kanina sa breakfast. Hindi ko na pinakita sa inyo ang breakfast ko kasi palagi na lang itlog. Kaya sobrang laki nito, dear. Do you want to cut this one here or just as is? Just as is. Kasi laki, laki ng mga hiwa ba? Big. Very big. Ang laki talaga. Ayan, so ipapat dry lang natin to, darling. Pat dry. Dry. Brown first. Ayan, iba-brown. Ganyan siya mag-adobo, guys. Iba-brown niya muna. Ayan. Okay, wait lang. Kunin natin itong mahiwagang kuan kay maliit man ang stand natin. Half a cup of soy sauce. Half a cup of vinegar. Ito guys ha, huwag yung i-bash dyan kasi syempre Amerikano naman siya, iba yung style niya at kinuha niya sa Pinterest yung recipe nito. Ay, may dahon ng laurel pala tayo dito. Ayan, so kung may iba po kayong paggawa, style ng paggawa ng adobo, nasa sa inyo na yan. Pero si Jan, ganito siya mag-adobo. Ayan, so iba-iba naman tayo ng style ng pag-aadobo, no? Sa mga may ibang style sa pag-aadobo dyan, huwag na kayong mag-react kasi for sure, sa mga nanonood sa atin ngayon, may mga iba kayo mas masarap ang adobo ninyo or what. Pero si Jan, ganito siya mag-adobo. Put them in, move them around a little bit. Maybe they won't stick.
tablespoon of brown sugar. Transfer the chicken. And onions. I have all those beautiful bits in the bottom top. Next I'll add the crushed garlic and the bay leaf. 1/2 cup of chicken stock. So I can get all that flavor off the bottom of the pan. Now here's my sugar, vinegar, and soy sauce. Gonna bring this to a simmer. Habang hinihintay natin guys na maluto itong ating adobo, si Jan naman for the meantime ay gagawa siya ng pizza. Can't go wrong with homemade. Together. Oh yes. Wow. Did you make it before? Yes. They're no longer toppings, they're underlings. They're endings. Olive in every bite, cook fast. Guys, so ayan, nagluluto lang si Jan. Habang hinihintay namin na maluto yung adobo, nagluluto din siya ng pizza for merienda daw. May naisip pala kami guys na gagawin, pero for tomorrow's video na lang ito kasi mahaba na yung video natin. May mga malunggay kami na maraming malunggay dito. So ang gagawin natin guys, gagawa tayo ng malunggay, tawag dyan, pesto. Kasi 'di ba, usually basil ang ginagawa natin na pesto. Tapos nung nakaraan, naggawa si Jan out of arugula and spinach. 'Di ba? Very healthy living. Ngayon naman, gagawa si Jan guys out of malunggay naman. So titignan natin kung ano ang magiging lasa. Kaya exciting yan guys ha, kaya abangan nyo yan sa susunod na vlog natin. Kanina pa ako nagsasalita guys na naluto na yung adobo ni Jan, ala Americano, pero hindi pala naon yung ating kuan. Laka guys, tignan ninyo ang luto na chicken adobo ni Jan. Yan ang chicken adobo. Ala Americano. Ala, parang nagmamantika talaga siya, darling. Ala, gusto ko nang kumain ng rice. Ala ka. Maybe later. Ay, you know what, adobo? It's better when it's old. Like for the next day, it's very much better. It keeps absorbing. Yes. Good evening. It's 6 o'clock na in the evening and happy ako talaga guys kasi nasa mood ako, kakagising ko lang. Ngayon, nabutan ko si Jan na nagre-reheat nitong kanyang version ng adobo. Woo! Okay, mainit naman na itong ating excited na. Bango ng humay na ito. May tumatawag kay Jan. Siguro ang native chicken guys, no? Para lang yan sa sabaw, ganyan, tinola, ganyan. Kasi nasa probinsya kami, naghahanda yung aking mga kapatid ba ng native chicken. Hindi nagustuhan ni Jan. Ayaw ni Jan. Ano daw, parang may langsa daw, sabi niya. Ayan! Kumukulo-kulo na siya, darling. Kumukulo-kulo. Kumukulo-kulo. I don't think it's hot yet. Ha? Kumukulo-kulo na siya. Flip them over. Kumukulo-kulo na siya. Hala, hindi na ako makapaghintay. Magkikinamay talaga ako. Magkikinamot talaga ako, guys. Ayan. Few more minutes. Oh yeah. Easy. It just started to boil. Nagpamantika talaga siya. For sure, mainit na ito, darling. Let's eat! Enjoy! Kumain na kasi si John. Hindi niya ako hinintay. Hindi na siya makapaghintay. Ayan. Naglaway na ko guys. Ay, napagay ko ang toppings. Wow! Nagmantika agad siya guys. Nag-request kasi sa akin na basa ko, masarap ka kasing kumain. Parang basta.
Masarap ka kasing kumain, idol, kay magmukbang ka. Sige, pagbigyan natin si ating. Ayan, so kain tayo guys. Pagpasensyahan nyo na guys ha, kung hindi ito ang adobo sa inyong paningin. Baka iba ang tingin ninyo dito kasi mga dagkong mga hiwa ba. Unang subo pa lang guys. Gusto ko yung naghalo talaga yung manamis-namis, maalat-alat at maasim-asim. Nakuha ni John ang tamang timplada na gusto ko. Ayan, yung sauce niya, malapot-lapot, na mamanti-mantika, yun talaga ang real adobo. Grabe. Apakasarap. Hindi ko masyadong sinabaw yung ano guys, no? Yung sauce kasi ayaw ko naman na overloaded. Ang aking kanin. Gusto ko nalalasanan ko pa rin yung kanin. Ganyan lang siya. Is it authentic? Ay, authentic talaga siya, darling. Alright. Sarap. Request kayo kung ano pang Filipino food na gusto nyo ipaluto natin kay Jam. Gusto ko nakakaroon tayo ng ganitong episode ba? Na nagluto-luto si Jan para hindi lang puro sa akin. Si Jan tagaluto, ako tagahugas at tagakain, di ba? Alala ko dati sa amin, no? Ito mangga. Ito lang yung inuulam namin. Nag-uunahan kami kapag madaling araw. Kasi mga kapitbahay minsan nakakauna sa amin. 3 kasi yung malalaking puno ng mangga sa amin doon sa probinsya, guys. Tapos, sobrang lalaki niya. So, hindi namin masyadong maakyat. No? So, nag-aabang na lang kami na may mahulog. Parang si Juan Tamad ba? So, nag-aabang kami, guys, na may mahulog. Every bite is talaga. Hi, guys. So, may natanggap na naman tayong hindi magandang balita, no? Grabe na talaga ito. Kapag nakakatanggap talaga ako guys ng mga ganito, nanghihina ako. Ang ating billing statement for the month of June. Anong araw ba ngayon? July 3. Grabe, ang laki ng bill ng kuryente ngayon. Isa ito sa pinakamalaking bill ng kuryente na tanggap namin. $252. Okay, Google? Convert $252 to Philippine peso. $252 is approximately 14,213 Philippine pesos and 56 centavos. Ayan. So, akala nyo ba ito na ang pinakamalaki? Hindi. Dahil even sa Philippines, guys, no? May mga ganito rin kalaking. Depende kasi yan sa bahay ninyo. Kung marami kayong ref, marami kayong aircon, okay? Marami kayong appliances. So, mataas talaga ang bill ng kuryente at depende sa kalaki ng bahay ninyo. 'Di ba? Kagaya sa amin ang bahay, maliit lang ang bahay namin dito actually, dito sa US. Mas malaki pa nga yung bahay namin. Totoo ito ha, mas malaki pa nga yung bahay namin sa Pilipinas. Isa sa bahay namin dito. Pero kasi depende yan sa mga appliances na gamit. Dito yung appliances namin 24/7. Yung aircon namin. Especially this season kasi ano siya summer, especially pag summertime, sobrang laki ng bill ng kuryente. But ito yung pinakamataas. At imagine ninyo guys ha, wala pa kami dito ni John. Kasi diba, i-remember, nag-cruise kami ng 1 week. Hindi naman 1 week. 5 days. So, ganito kalaki how much more pag pumunta kami ng Pilipinas. Kapag pumupunta kami ng Pilipinas, actually guys, naka-on pa din 24/7 ang AC, pero hindi talaga siya full na talagang sobrang lamig. Parang 77 degrees Fahrenheit siya, parang ganyan, or 76 degrees Fahrenheit. Hindi ko nga alam, may explanation si John guys bakit naka-turn on pa din ang AC kahit wala kami dito. Mag-comment na lang siguro ang taga-US kasi ganyan din naman kayo siguro kapag umalis kayo, nagta-travel kayo abroad, naka-on pa rin yung centralized na aircon ninyo. Mag-comment yung mga taga-US dyan kasi alam nila yan kung bakit kailangan naka-turn on pa din
Okay, so mag-ano lang ako, 252. Actually, ako nagbabayad. Baka sabihin niyo, Johannes, ano ka lang niya, palamunin ka lang niya sa Amerika. Ano bang ambag mo kay Jan? Nakapamana ka ng AFAM. Isa na naman kababayan natin nakahon sa kahirapan. Akala siguro ng iba guys, so kapag nakapamana ka ng AFAM, maghigda-higda, nagid ka sa kwarta guys, harahay, nagid ka, di na ka magtrabaho. No! I'm paying for the bills, I'm paying for the electricity, the gas, bill sa Pilipinas. Marami pa akong binabayaran monthly. Mga investment, mga ganyan. So, hindi ko na matapos-tapos ito. $52. And, so, yun nga guys. Ay! Sus. So, ayun nga. Marami din ako binabayaran. Pero syempre, si John may mga binabayaran din siya sa kotse, sa bahay, mga tax, mga ganito ganyan kasi maraming tax dito sa US guys eh. Kada lihok tax, kada bili tax, kada ganito tax. So tax is life dito guys. Kaya minsan hindi maintindihan ang iba nating mga kapamilya or kamag-anak kapag minsan nangihingi sila sa atin or wala tayong maibigay, minsan magtatampo. Pero wag sana magtampo kasi hindi nyo lang alam guys kung paano kinikita ang pera dito sa ibang bansa. Talagang pinaghihirapan talaga. Kaya yung iba nating mga kababayan, talagang doble, triple ang kanilang kayod. Speaking pala guys, no, of kababayan, okay, marami tayong mga kababayan no, na nagko-comment ng masama doon sa post ko lately, like yesterday ko ba na-post yun, about kay Mariel Lassen, nagbigay siya ng update about sa kanyang status doon sa Australia. Parang inaaway nila ako guys kasi daw, wait lang ha, ilagay ko lang itong account number, saglit lang guys ha. Pinupuna ako ng iba nating mga kababayan. Ginagamit ko lang daw si Mariel Lassen para dumami ang aking views. Sa totoo lang guys, no, kahit hindi pa ako mag-post about kahit kanino, may mga views na din naman po ako guys sa aking YouTube, sa aking Facebook, sa aking TikTok, ganyan. Kasi matagal na rin po ako nag-start. Siyempre, bawal na po ba ngayon magbigay ng reaction video, magbigay ng update? Kasi kung mapapansin niyo mga shorts videos ko, mga regular videos ko, may mga views naman din ako guys. And in fact, for the past 48 hours, no, nagkaroon ako ng 1 million views dito sa YouTube. 'Di ba? Kasi marami ako mga ina-upload na mga YouTube shorts, mga whatever. No, 1 million in 48 hours. So, hindi ko kailangan na manggamit ng mga ano guys para dumami ang views ko. Siyempre ako bilang isang kapwa Pilipino, kapwa content creator, nag-alala din ako sa kanya. At alam nyo guys, yung iba kasi wala po silang FB. Okay? So, yung iba, YouTube lang. Kaya nyo nga nakilala si Mariel Lassen dahil sa YouTube. Minsan yung iba sa inyo hindi nag-Facebook, nag-YouTube lang. Okay? So, yung iba walang source. Kung ano na nga ba ang nangyari kay Mariel Lassen, ganito, ganyan. Pero ito po ang post niya na nakita ko sa kanyang FB page. Na okay lang daw sila, wag daw kayong mag-alala, lahat may problema, ganyan. Ano nga ba yung sinabi niya? Basta ipakita ko na lang dito yung sinabi niya. Basta wag daw mag-alala dahil okay lang sila at walang masamang nangyari. Yun ang totoo na sinabi ni Mariel Lassen sa kanyang FB page. Kaya ko nalaman na yun kasi siya mismo ang nag-type noon kasi may blue check. Kaya kayo, wag po kayong basta-bastang maniniwala sa iba na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Dapat doon kayo sa mismong page. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala namang problema yan. Puntahan nyo ang kanyang FB page. Nandoon may bago siyang post 4 days ago regarding sa status ng life nila sa Australia. At sa mga fans po niya, wag po kayong mag-alala. Okay guys, dahil okay lang po ang kalagayan niya. Ako, bilang isang kapwa content creator, nagdadasal din tayo sa mga kapwa content creator natin na walang masamang nangyari sa kanila. So, ako I'm very happy na walang nangyari sa kanya and okay ang lahat, family niya, okay na okay. So, ganyan, maging masaya din kayo. 'Di ba? Maging masaya din kayo at pasalamat kayo at nag-report ako at nag-update ako. Kasi nga like I said,
Yung iba nating mga kababayan, walang source. Hindi nila alam na, oy, nag-ano na ba si Maria Lassen? Ano na ang update? Kasi marami din ang nagmamahal sa kanya. Maraming nagtatanong kung nasaan na siya ngayon. Bakit walang post for almost 3 months na? So, ito na guys. Huwag kayong mag-alala. Magpo-post na yan siya guys. Abangan nyo na lang. At saka ito pa. Gamit ko daw guys kasi para dumami ang mga subscribers. Marami na din akong may subscribers na din ako. Hindi kasing dami ka Maria Lassen. Hindi kasing dami ng mga views niya. Pero meron na din ako. Okay? So, kaya sa mga nandito ngayon na fans ni Maria Lassen, hindi ko po kayo inaanyayahan. Okay? Hindi ko kayo, minsan ko lang to, yung iba dito, magsabi na, please follow, please subscribe, please ganito, ganyan. No! Kung hindi po kayo makauyon sa akin, syempre, bakit naman ako mag-follow sa iyo, Johannes? Sino ka ba? 'Di ba? So, si Maria Lassen, ang love namin, ganyan. Yes, it's totally fine. 'Di ba guys? Kasi may kanya-kanya po tayong mga gusto sa buhay. May kanya-kanya tayong sinusuportahan. Pero huwag tayong mag-away-away. 'Di ba? We have to respect, we have to love one another. So, hindi nyo ako bet, huwag kayong mag-subscribe. Napakadali lang talaga niyan. Hindi nyo ako bet, huwag kayong mag-subscribe at i-block nyo, ganyan. At saka huwag na kayong manood sa in the future. Napakadali lang talaga guys, no? At saka yung mga nakagusto sa akin, okay, nagustuhan nyo ang way of vlogging ko, ganyan. Kasi magkakaiba lahat ng content creator, walang magkakaparehas. Although, may magkakaparehas ng content. Ito na naman, mga kababayan na naman nagsabi sa akin. Nung bago pa lang ako nagmukbang, sabi, kain daw ako ng kain, ganito, ganyan, marami na daw ang mga ganito na ganyan ka. Gusto nilang mangyari ng iba natin mga kababayan, no? Unique ang content mo, yung sigurong lumilipad ka, doon sa moon ka. Guys, marami po ang mga pare-parehas ang content sa buong mundo. 'Di ba? Kagaya na lamang na sinabi ko na gusto ko ang way of life kasi idol ko sa Maria Lassen, di ba? Kagaya na lamang na sinabi nila na, gagayahin mo na naman siya kasi gusto mo ang farming, ganito, ganyan, fishing, ganyan. Siyempre nga, dahil nga influencer nga sila, na-influence ka ba sa mga ginagawa nila, ibig sabihin nun, effective sila na vlogger. 'Di ba? Or content creator kasi na-influence ka nila. Nagustuhan mo ang ginagawa nila, ginagaya mo pero with a twist. Hindi mo naman totally gagayahin. 'Di ba? Lagyan mo ng twist. For example, dumpster diving. Hala, nauna naman si ganito. Sino pa talaga ang nauna sa dumpster diving? Kasi yung iba kasi guys, for example, nakilala nila si ganitong dumpster diver sa Europe, ganitong dumpster diver sa Amerika, ganitong dumpster diver sa Asia. Ay, nauna man si ganito, ganyan, nauna. Sino ba talaga ang nauna? Diba? Bakit po kayo pinag-away-away? Guys, wag po tayong mag-away kasi nagtatawanan lang kayo ng ibang content creator. Kasi, bakit nyo pinagsasabong-sabong ang mga content creator? No? Kami, happy naman kami sa ginagawa namin. May views, walang views, walang bahala na diha. Diba? So, ang sa akin lang guys, no? Irespeto natin. Ako gusto ko mag-dumpster diver, ganito, ganyan. Ang dami ko nang sinubukan. Ang dami ko na talagang sinubukan na content, guys. No, para makilala ako social media. At nagbunga naman din 'yon. No, ang hindi ko lang maintindihan kung bakit gaya-gaya pa, wala kang originality, lalala, lilili, magagamit. Ang dami na sinabi na masasakit sa akin. Isa lang ang bottom line niyan, isa lang ang point ko. Kung hindi niyo gusto po ang ginagawa ko, wag po kayong mag-subscribe. Napakadali lang talaga. Huwag niyong i-share, huwag kayong mag-subscribe, huwag na kayong manood. Ganon lang. At kung nakaabot kayo sa portion ng video na ito at kung nagustuhan ninyo ang aking pagbablog, basta, malapit na akong uuwi ng Pilipinas guys. Mabibigyan ko na kayo ng mga panibagong vlogs natin. Kaya maraming salamat sa mga nag-stick sa atin, mga naniniwala, nagsusuporta, at nagmamahal kay Johannes andyan. Huwag kayong mag-alala guys, hindi ko kayo bibiguin. Ayan, sa mga mag-subscribe lang sa atin, walang sapilitan guys. Maraming salamat at hindi ko kayo bibiguin. Bibigyan ko kayo ng mga magagandang videos. Kaya nga, magbibili nga din ako ng drone. Last speaking of deer, I'm gonna buy drone. I forgot. Galit na naman yan si Jen kasi gastos na naman. Ayan, kasi para mas mabigyan ko kayo ng magandang mga magandang shots doon sa province ba, na talagang makita nyo ang farm namin, ganyan, mga gulayan, mga isdaan, sa mga sapa, doon makikita ninyo. Okay? So guys, that's it for now. Love lang tayo guys. No hate, love lang talaga tayo. No? Thank you so much for watching. And I'll see you on my next video. Bye!